So bago pa tayo mag-start, tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin. Let's pray. Father God, maraming salamat Lord dahil dinala niyo po kami rito sa church. A day of rest sa inyong presensya. Nagpapasalamat din po kami, Panginoon, sa inyong katapatan, Panginoon, na hindi nagmamaliw, Panginoon. Salamat po talaga sa pag-iingat niyo po sa amin kagabi na wala pong masamang nangyari sa amin habang tulog kami sapagkat binabantayan niyo po kami. Holy Spirit, I pray, move in the hearts of each and everyone here. I-hide nyo lang po ako, Lord God, sa inyong likuran. At kayo po ang mag-glorify, kayo ang maitaas. I'm just your messenger. I'm not the star here, but only you alone, the head of the church, Jesus Christ, our Lord and our Savior. We know, God, that you will speak to each and everyone here today. In Jesus' name we pray. Amen. Makakaupo na po kayo. So ngayon, tuloy lang natin ang ating pag-aaral sa Book of Exodus. At sisimulan po natin kung saan tayo nagtapos last week. Tayo po'y pag-aaralan natin ang chapter 15, verse 22, hanggang sa buong chapter 16. So please open your Bibles. Exodus chapter 15, and we'll read starting verse 22 hanggang sa dulo ng chapter 16. At pinamagatan ko po ang ating study today, God Cares. And I read verse 22. Then Moses led Israel from the Red Sea, and they went into the desert of Shur. For 3 days they traveled in the desert without finding water. When they came to Mara, they could not drink its water because it was bitter. That is why the place is called Mara, or bitter. So the people grumbled against Moses, saying, "What are we to drink?" Then Moses cried out to the Lord, and the Lord showed him a piece of wood. He threw it into the water, and the water became fit to drink. There the Lord issued a ruling and instruction for them and put them to the test. He said, "If you listen carefully to the Lord your God and do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands and keep all His decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought you on the Egyptians, for I am the Lord who heals you." Then they came to Elim, where there were 12 springs and 70 palm trees, and they camped there near the water. So chapter 16 naman po tayo, verse 1. The whole Israelite community set out from Elim and came to the desert of Sin, which is between Elim and Sinai, on the 15th day of the second month after they had come out of Egypt. In the desert, the whole community grumbled against Moses. Ang verse na po ako. Verse 3. The Israelites said to them, "If only we had died by the Lord's hand in Egypt. There we sat around pots of meat and ate all the food we wanted, but you have brought us out into this desert to starve this entire assembly to death." Verse 4, Then the Lord said to Moses, "I will rain down bread from heaven for you. The people are to go out each day and gather enough for that day. In this way, I will test them and see whether they will follow my instructions. On the 6th day, they are to prepare what they bring in, and that is to be twice as much as they gather on the other days." So Moses and Aaron said to all the Israelites, "In the evening, you will know that it was the Lord who brought you out of Egypt. And in the morning, you will see the glory of the Lord, because He has heard your grumbling against Him. Who are we, that you should grumble against us?" Verse 8, Moses also said, "You will know that it was the Lord when He gives you meat to eat in the evening and all the bread you want in the morning, because He has heard your grumbling against Him. Who are we? You are not grumbling against us, but against the Lord." Verse 9, Then Moses told Aaron, "Say to the entire Israelite community, 'Come before the Lord, for He has heard your grumbling.'" While Aaron was speaking to the whole Israelite community, they looked toward the desert, and there was the glory of the Lord appearing in the cloud. The Lord said to Moses, "I have heard the grumbling of the Israelites. Tell them, at twilight you will eat meat, and in the morning you will be filled with bread. Then you will know that I am the Lord, your God." Verse 13, That evening quail came and covered the camp, and in the morning there was a layer of dew around the camp. When the dew was gone, thin flakes like frost on the ground appeared on the desert floor. When the Israelites saw it, they said to each other, "What is it?" For they did not know what it was. Moses said to them,
It is the bread the Lord has given you to eat. This is what the Lord has commanded. Everyone is to gather as much as they need. Take an omer. Yung omer po, para po itong 2 litrong lalagyan for each person you have in your tent. The Israelites did as they were told. Though some gathered much, some little. And when they measured it by the omer, the one who gathered much did not have too much, and the one who gathered little did not have too little. Everyone gathered just as much as they needed. So, yung iba kumuha ng marami, yung iba kumuha ng konti, pero whether konti at marami yung kinuha nila, sakto pa rin talaga ang kinalabasan. Isang verse na po ako? 19. Then Moses said to them, no one is to keep any of it until morning. However, some of them paid no attention to Moses. They kept part of it until morning. Tigas ng ulo, di ba? But it was full of maggots and began to smell. So Moses was angry with them. Each morning, everyone gathered as much as they needed, and when the sun grew hot, it melted away. On the 6th day, they gathered twice as much, 2 omers for each person. And the leaders of the community came and reported this to Moses. He said to them, this is what the Lord commanded. Tomorrow is to be a day of Sabbath, rest, a holy Sabbath to the Lord. So bake what you want to bake and boil what you want to boil. Save whatever is left and keep it until morning. So they saved it until morning, as Moses commanded, and it did not stink or get maggots in it. Verse 25, eat it today, Moses said, because today is a Sabbath to the Lord. You will not find any of it on the ground today. 6 days you are to gather it, but on the 7th day, the Sabbath, there will not be any. Nevertheless, some of the people went out on the 7th day to gather, but they found none. Tigas talaga ng ulo no? Then the Lord said to Moses, how long will you refuse to keep my commands and my instructions? Damay si Moses. Bear in mind that the Lord has given you the Sabbath. That is why on the 6th day, He gives you bread for 2 days. Everyone is to stay where they are on the 7th. No one is to go out. Matatapos na po tayo. Verse 30, so the people rested on the 7th day. The people of Israel called the bread manna. It was white like coriander seed and tasted like wafers made with honey. Moses said, this is what the Lord has commanded. Take an omer of manna and keep it for the generations to come, so they can see the bread I gave you to eat in the wilderness when I brought you out of Egypt. So Moses said to Aaron, take a jar and put an omer of manna in it, then place it before the Lord to be kept for the generations to come. As the Lord commanded Moses, Aaron put the manna with the tablets of the covenant law so that it might be preserved. The Israelites ate manna for 40 years until they came to a land that was settled. They ate manna until they reached the border of Canaan. So doon po tayo magtatapos. Now, gusto ko po mag-focus dito sa ating pag-aaral patungkol sa relationships ng ating 3 subjects dito sa chapters na ito. Pagdating sa relationship ni Moses at saka ng mga Israelita, pagdating sa relationship ng Diyos at saka ng Israelita, at pagdating sa relationship ng Diyos kay Moses. So dito muna tayo sa una. Sa relationship ng mga Israelita, pati kay Moses. So paano ba yung relationship nila? Paano yung takbo? So makikita natin na napag-aralan natin yan sa mga previous Sundays na si Moses, usually, he encourages the Israelites. At hindi lang po yun, he represents them to Pharaoh. And he leads them out of Egypt. And he is faithfully relaying God's message for them. Pero pagdating sa mga Israelita, laging ganito. Madalas sila nagrereklamo kay Moses and Aaron kapag meron ng mga challenges. No? In short, ayaw nila ng challenges. Kapag sumasabak sila sa mga problema, sa mga challenges ng buhay, no, sa pag-exit nila sa Egypt, or even nandun pa sila sa Egypt, no, puro sila reklamo. At binabalikan nila lagi yung kanilang buhay sa Egypt nung nakaalis sila sa Egypt. Actually, 4 na beses nagreklamo ang mga Israelita kay Moses sa mga pag-aaral natin. Mula chapter 5 hanggang chapter 16. So for the sake of our study,
babalikan natin ito muli para ma-refresh yung ating mga isip. Unang pagreklamo nila, ito, sa chapter 5, 20 to 21. When they, yung mga leaders ng Israelita, left Pharaoh, they found Moses and Aaron waiting to meet them. And they said, "May the Lord look on you and judge you. You have made us obnoxious." O pinasama mo yung image namin kay Pharaoh at sa kanyang mga officials and have put a sword in their hand to kill us. So ito po yung context niyan. Si Moses po ay nagpunta kay Pharaoh para sabihin yung utos ni Yahweh. Na gusto ni Yahweh na palayain ni Pharaoh yung mga people niya, yung mga Israelita. Pero dahil sa kayabangan ito ni Pharaoh, no, he chose na hindi makinig dito. Sinabi niya, sino ba yung Diyos na yan? Ba't ko siya susundin? Hindi ko kilala yung Diyos na yan, hindi ko siya susundin, at hindi ko palalayain yung mga Israelita. At dahil dito, no, parang siguro nagyabang si Pharaoh, hindi ko kilala yung Diyos na yan. O sige, pahihirapan ko pa yung mga Israelita. Mas dumoble yung trabaho ng mga Israelita. Kaya sila nagalit kay Moses, na pinasama pa ni Moses yung image nila kay Pharaoh. Pangalawang pagreklamo, chapter 14, verses 10 to 12. Ito po yung bago sila tumawid sa Red Sea, yung mga Israelita. As Pharaoh approached, the Israelites looked up, and there were the Egyptians marching after them. They were terrified and cried out to the Lord. They said to Moses, "Was it because there were no graves in Egypt that you brought us to the desert to die? What have you done to us by bringing us out of Egypt? Didn't we say to you in Egypt, 'Leave us alone. Let us serve the Egyptians'? It would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the desert." Pangalawa pa lang ho ito, no? Pero yung reaksyon nila, parang OA na. Kung aaralin natin mabuti, no, nung sila po ay aalis na ng Egypt, they bow down and worship the Lord. Pero naka-encounter sila ng problema, sisi na naman kay Moses. Si Moses na naman ang nasisi. Pangatlong pagrereklamo po nila, nabasa natin to kanina. Chapter 15, verse 24. Nung wala silang mainom, uhaw na uhaw sila. It says, "So the people grumbled against Moses, saying, 'What are we to drink?'" And lastly, chapter 16, verse 3. Nung wala na silang makain, sabi nila, "If only we had died by the Lord's hand in Egypt." Grabe, no? "There we sat around pots of meat and ate all the food we wanted. But you have brought us out into this desert to starve this entire assembly to death." So listen to me carefully. Etong mga tao na to, these were the very people who bow down and worship the Lord. Nung nirelay ni Moses at ni Aaron yung good news sa kanila, that God remembered His covenant promise to their forefathers, kay Abraham, kay Isaac, and kay Jacob, na dalhin sila sa pangakong lugar and to lead them out of Egypt. These were the very people who wrote songs of praise. Napag-aralan natin yan last week, di ba? These were the very people. Pero anyari? No. Nakakalimutan agad yung kabutihan ng Diyos. Puro reklamo agad ang sinalo ni Moses mula sa mga taong ito. Honestly, alam po ng mga Israelita that the Lord is using Moses or used Moses to bring the plagues in Egypt. They know that the Lord used Moses to part the Red Sea. And alam din nila na ginagamit ng Diyos si Moses to lead them papunta sa isang land filled with milk and honey. Yung promised land or yung Canaan. Malinaw po, chapter 14, verse 31. Sabi rito, "The people feared the Lord and put their trust in Him." Sa Diyos lang ba? And in Moses, His servant. Though may trust sila kay Moses, and they knew that Moses is God's servant, pero pag nandiyan na yung challenges ng buhay, andyan na yung mga kinatatakutan nila, andyan na yung mga problema, reklamo agad kay Moses. Ito yung sad reality. Minsan, o kaya madalas, parang tayo rin sila. Na mabilis makalimot, ungrateful, and sometimes disrespectful sa mga taong nagmamahal talaga sa atin at nag-alaga sa atin. Bigyan ko kayo ng example. Una,
Pagdating sa ating mga magulang. So sa mga magulang na narito, nabuhay pa yung magulang ninyo. Tsaka sa mga kabataan. Tsaka sa mga young adult na wala pa kayong asawa at wala pa kayong anak. Naalala niyo pa ba nung mga bata tayo? Yung mga panahong nagkakasakit tayo bago hindi ugaga yung mga magulang natin, hindi nila alam yung gagawin para lang mapababa yung lagnat natin. Kung minsan, hindi naman ganun ka sapat yung budget, iuutang pa ni nanay o ni tatay kay kumpare o kay kumare yung pambili ng gamot natin para lang gumaling tayo. Naalala niyo pa ba yun? Yung tipong pinupunasan tayo ng mga bimpong basa para lang bumaba yung lagnat kasi hindi pa uso yung cold fever noon. Naalala niyo pa ba yung mga panahon na una tayong nadapa, nasugatan dahil sa pagtakbo? Naalala niyo pa ba nung kinomfort tayo ng mga magulang natin noon? Na binuwat siguro tayo, ginamot yung sugat natin, sinasabi sa atin na, huwag ka umiyak, it's okay, malayo sa bituka yan. Naalala niyo pa ba yon? Yung tipong kahit na hindi naman mayaman si nanay tsaka si tatay, no, sapat lang yung kinikita, o di kaya yung iba sa atin, nasa point in life sila before na talagang mahirap sila, pero our parents did everything para mapag-aral tayo, para mapagtapos tayo ng pag-aaral. Naalala pa ba natin yung sacrifices ng mga magulang natin sa atin? Siguro yung iba sa atin nagtatrabaho. Yung iba nagtatrabaho yung mga magulang sa corporate. Tinitiis ang panggigil trip, ang papower trip ng boss, ang pagbubunga nga ng boss siguro. Just for the sake na meron siyang ma-provide para sa atin. Ibang magulang naman natin siguro dito. No, lumaki na kayo na nagko-construction worker ang tatay ninyo. Hindi naman po kalakihan ang sinasweldo doon, pero ginagawa ng magulang natin yung best para mapag-aral tayo in that way. Sa may mga negosyo rito, no, alam nyo po yan na hindi laging maganda ang kita ng negosyo. Tama, may times na maganda, may times na stagnant, may times na parabang nalolos. Pero kung pinalaki tayo ng ating mga magulang, sa pamamagitan ng negosyo, pinag-aral tayo, therefore, meron ding sacrifices na ginawa sila. Maybe tinitiis nila yung sarili nila, no? Imbis na kumain 3 beses isang araw, 1 beses lang sila kakain, para may pangtustos, no, sa pamilya. Naalala niyo pa ba sa mga kapatid ko na narito, kung meron man sa atin, na lumaki na merong OFW magulang, naalala niyo pa ba yon? Na tiniis ng mga magulang ninyo na mapalayo sa inyo, no, para lang ma-provide yung mga pangangailangan natin, yung pangangailangan ninyo. Matatabunan na lang ba ng samaan ng loob, galit, inis, pagtatampo, yung mga past sacrifices ng ating mga magulang sa atin? Ganun na lang ba? Na para tayo mga Israelita na nakakalimutan na si Moses, yung kabutihang ginawa ni Moses sa kanila? Ganun lang ba tayo? Siguro question po sa mga batang magulang na narito. What if hindi pa darating ating Panginoon? Years from now, the way how you treat your parents, ganun din ang pagtratong gagawin sa inyo, sa atin, ng ating mga anak. Will you be happy about it? O hindi? If you can honestly say na magiging happy ka doon, praise God. You know deep inside you that you are treating your parents well. But if not, kapatid, then there's something wrong. Bakit? Anong meron? Sabihin ko lang ho, madaling sabihin pero mahirap gawin. Lalo kung lumaki tayo na meron tayong hindi maayos na magulang. Ako po, hindi po ako makarelate. I thank the Lord. Ang mga magulang ko, hindi perfecto yan. Lalo kami ng daddy ko, may times na nag-aaway kami. Pero, never kong naranasan na mawala ng magulang. Na lagi silang nandyan sa tabi ko para pangaralan ako, paluin ako, no, suntukin ako kung kailangan. No, mga panahong bata pa ako. Tsaka, mahalin lang talaga ako. No, hindi ako nakaranas ng ganun eh. Pero siguro iba sa atin, naranasan ninyo na para bang wala kayong magulang kahit may magulang kayo. Pero sabihin ko po sa inyo, bilang isang Kristiyano, wala tayong magagawa kundi mag-submit sa authority ng scriptures. Ano bang sinasabi ng Bible patungkol dito? Malinaw po, Exodus 20:12, it says, honor your father and your mother.
so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Take note, hindi po ito conditional. Sinasabi sa atin ng mundo, respect is earned, not given. Paano kapatid kung meron kang magulang na hindi ka respeto para sa pananaw mo? Hindi mo na ba sila i-honor? So these commandments is telling us na whether meron tayong mabuting magulang o hindi, unconditionally, we should honor them. Ulitin ko madaling sabihin, mahirap gawin. And it seems impossible kung tayong mga tao lang ang gagawa ng way. That's why we need to ask the Holy Spirit. We need to ask His help na mapatawad natin yung mga magulang natin, na matulungan tayo na unawain sila, mahalin sila. Kasi kung tayo lang, imposible. But thank God, bilang mga Kristiyano, we have the Holy Spirit. So make a decision today. Kung may sama ka ng loob sa nanay mo, sa tatay mo, forgive them as the Lord forgive you. So pangalawang relationship naman, sa mga mag-asawa na narito. Katatapos lang ng couples retreat natin last month. So kamusta po yung marriage ninyo? Matamis pa ba o matabang na? Malamig pa ba o mainit pa? So sa mga katatayan na narito, sa mga husbands na narito, pakitignan naman ng mukha ng mga katabi nyo. No, yung mga asawa nyo kung katabi nyo, pakitignan ng mukha. No? Yang mukha na yan, wag nating kalimutan at lagi nating tandaan na pinaghirapan nyo yan para makamit nyo natin yung matamis nilang oo. And out of God's sovereignty. Siguro iba sa atin dito, kagaya ng daddy ko, kagaya ko din, nung naniligaw kami sa mga asawa namin ngayon, hindi lang kami yung manliligaw. May kasabayan kami. Pero, kami yung nakatanggap ng matamis na oo. At hindi lang oo na naging boyfriend, oo dahil asawa na rin natin ngayon. Though nagbabago ang itsura, nagbabago yung katawan, di ba? Pero sana, huwag nating makalimutan na yung babaeng yan, no, ay pinaghirapan natin. So, sa mga kababaihan naman na narito, yung mga kababaihan, pakitignan yung mukha ng mga asawa nyo. No, sige, pakitignan. Huwag niyong kalimutan na ni minsan, no, ay kinilig kayo sa amin. Kaya namin kayo napa-oo. Diba? At hindi lang oo na naging boyfriend nyo kami o sa salitang kanto ngayon, jowa. No, oo dahil umoo rin kayo sa amin nung nag-propose kami sa inyo. Diba? So bakit ko po ito sinasabi? No, sinasabi ko to kasi huwag sana nating makakalimutan yung tamis ng nakaraan. Baka mamaya natatabunan lang ng away. Buti pa dati, ganito, ganyan. No, buti pa dati, sexy ka ngayon, hindi. No, pag sinabihan kayo ng asawa nyo ng ganon, pakibatukan ninyo Ganon talaga may mga magbabago talaga. No, pero just think of it. Kung kasama mo ang asawa mo ngayon dito, and you're both Christians, isn't that a reason for you to rejoice? Na hindi lang kayo mag-asawa, kapatid, hindi lang kayo mag-asawa, kundi magkapatid din kayo sa pananampalataya. So, pakisabi mo kay darling, kay honey, kay dear, o kung ano man tawagin yung mag-asawa, magkapatid din tayo sa pananampalataya. So, okay po? No? Huwag kalimutan ang tamis ng nakaraan. Parang nag-rhyme ako doon, Bars, no? Bars. So, pangatlo po, relationship. Pagdating naman sa ating pastor at sa ating mga church members, lalo na sa mga matatagal na, yung mga Jurassic na, yung mga Ilusada, yan, sila Ticharisma, yung mga Harin, no, yung mga Sarayal, basta yung dito na inugat. Ganun katanda. No, reminder lang po sa bawat isa sa atin. Na huwag nating kalimutan, kahit sa mga bago, huwag nating kalimutan yung mga pinagsamahan. Huwag nating kalimutan din yung mga past sacrifices ng ating pastor in faithfully pastoring us, faithfully preaching the word, and loving us and soul caring for us. Totoo naman po, hindi perpekto ang ating pastor. Pero bilang anak niya,
I can testify and assess na talagang mahal niya tayo. Huwag din nating kalimutan, no? Na kapag tayo ay nakagalitan ni pastor, na pagsabihan, magtatampo na lang tayo. Nakakalimutan kasi natin minsan bilang mga Pilipino, ayaw natin na nire-rebuke tayo. Pero role ng ating pastor na i-correct tayo at rebukein tayo. Kasi kung hindi niya gagawin yon, mananagot siya sa Diyos. Hindi siya isang faithful pastor. Hindi rin ang pastor hindi lang po dapat puro himas. Ay okay lang yan, mamuhay ka sa kasalanan. Mahal ka naman ni Lord, pinatawad ka na. Hindi ho laging ganun. There are times that He needs to be strong. He needs to correct us firmly yet lovingly para magising tayo sa katotohanan na tayo ay namumuhay sa kasalanan. Totoo lang, mahirap maging pastor. Hindi ko po ito sinasabi dahil pastor ako. Pero nakita ko po, bilang isang anak ng pastor, yung hirap. May mga times, no, in my life, na nakita ko ang daddy ko, na kapag merong mga miyembro dati, na nagkaroon ng marriage problem, nagkaroon ng financial problem, nagkaroon ng kuno-anong problema sa pamilya or personal problem, ang daddy ko, to the rescue sa mga members na ito. To love them, to pray for them, to soul care and care for them. And yet, yung mga miyembrong minahal ng tatay ko, before, sila pa mismo, yung umalis ng church, nung na-rebuke sila, biblically, and yung iba rito, sila pa mismo, yung nagkalat ng mga kung ano-anong issue, patungkol sa tatay ko. And gaano kahirap maging pastor? Isipin nyo na lang ito. Kapag tayong mga miyembro nagkasala, dapat si pastor nandyan para sa atin. To remind us, to love us, to care for us, to pray for us. Akayin tayo na muling makatayo. Alalayan sa muling paglakad, sa lakad pananampalataya. Pero paano pag si pastor na nagkasala, kapatid? Kadalasan na nangyayari, iniiwan na lang ng ibang church member, niha-niho, walang pasabi, parang bula na lang nawawala, na parang walang pinagsamahan, na parang walang ginawang mabuti, si pastor. Sabihin ko lang sa inyo, karamihan siguro sa atin dito, puro bago na halos. Pero baka hindi nyo lang alam, doon nakikita natin si pastor nandito sa pulpit, nagtuturo, sometimes pangiti-ngiti, strong, serious sometimes. Pero yung pastor natin, yung taong yan, durog na yan. Durog na yan sa mga betrayals na natanggap niya. Durog na yan sa mga inakala niyang pamilya niya, inakala niyang kaibigan niya na tinalikuran siya. Durog na yan sa mga daming tupang inilagaan niya na imbis ni-appreciate siya, siniraan pa siya at ginawan pa ng kung ano-anong issue. Ang hirap nito bilang isang anak ng pastor. Na namakita mo ang magulang mo na umiiyak. There was this one time, naalala ko, high school student pa lang ako nito. Nagising ako ng madaling araw para umihi. And then, naririnig ko sa kwarto nila, parang may umiiyak. So to give you a point of view, para ma-imagine nyo rin, ang kwarto po kasi namin, may divider yan, pero yung itaas bukas. Tapos yung nagde-divide sa amin ay yung mga closet namin. So narinig ko na umiiyak. So ako naman, chismoso. So umakyat dun sa cabinet namin, no, nilagay ko yung tenga ko dun sa may butas. Naririnig ko ang mga magulang ko umiiyak. They are crying dahil yung ibang mga church members na kasama nila na matagal na umalis ng church ay hindi lang umalis ng church. Ginawan pa sila ng issue. Yung time na yon, kulang na lang sabihin ko sa daddy ko, Dad, huwag ka na magpastor. Dahil yung mga taong minamahal mo naman, lagi ka nang tinatalikuran Mula pagkabata ko. Sa hamot-saring ganun na naranasan ng church na to. More than 31 years na tayo, magta-32 na tayo. Pero yung mga challenges, yung mga heartaches, yung mga betrayal na tinanggap ng ating pastor, ay grabe. Pero thank God hanggang ngayon, pinapastoran niya pa rin tayo. Hindi ho madali yun.
So can you please do me a favor? Alam ko karamihan sa atin dito, bago. Ilan lang dito yung mga matatagal na. Kaninang first service, nandun lahat yung mga halos Jurassic na talaga. So can you do me a favor, please? If you can honestly say that God is using our pastor to to draw us closer to Christ, to love us, and to soul care for us, pwede ba kayong tumayo? And sabihin lang natin, thank you sa ating pastor. Andun siya sa likuran. No? If you can honestly say that God is using our pastor, no? Can you say, thank you for pastoring us? Maraming salamat po sa inyo, no? Maraming salamat po sa inyo. Lalo sa matagal na naming kasama sa pagdilingkod sa iglesyang ito. Ilusada, De La Cruz, yan sila Ticharm, at kung sa iba pa na matagal na, mga Harin. Lalo sa mga bagong mga volunteer workers, maraming salamat po sa buhay ninyo for appreciating our pastor. So balik po tayo. Ito po, dapat maging maingat din tayo. Kasi kung hindi tayo magiging maingat, pwede rin tayo maging mga Israelita. Paano sila kay Moses at kay Aaron? Panay reklamo. Diba? We trust you. Pero ito na yung paghihirap. Ano ba naman? Ba't kasi dinadala mo kami rito? Diba? Baka mamaya maging ganun din tayo sa ating mga leaders. Kung hindi tayo magiging maingat. So warning. No, warning po sa lahat ng mga may reklamo na hindi naman talaga valid yung mga concern nila. Exodus chapter 16, nabasa natin to kanina, verses 7 and 8. Sabi ni Moses sa mga Israelita, who are we? Sino ba kami ni Aaron that you should grumble against us? O sa Tagalog, para magreklamo kayo sa amin. Sa verse 8, sinabi niya rito, who are we? You are not grumbling against us, but against the Lord. So sa mga kapatiran ko po na narito, sa inyong lahat, I just want to assure you na hindi po perpekto ang liderato ng CCSGM dito po sa Kawit. But I can honestly say to you na we are doing our best to carefully plan and execute every decision sa mangyayari sa ating lokal na iglesia. Ako po ang pangalawa sa pinakabagong elder and intern dito. Ang pinakabago si Kuya John Lucero. Pero nasaksihan ko po, pagdating sa mga planning, oras po ang ginugugol. Hindi po basta may maisip, ina-apply agad. Carefully planning. At hindi lang po oras, panalangin din. At gusto ko pong malaman po ninyong lahat, no, na hindi po lahat ng idea na nangyayari dito ay idea ng ating pastor. At hindi po diktador ang ating pastor. May mga times pa nga po, pag nagmi-meeting kami, meron siyang idea. Tinapo niya, ito yung gusto niya. Pero may nag-oppose kami dun sa idea niya, naintindihan ng ating pastor na, oo nga, no, hindi nga maganda yon. So, hindi nangyari yung kanyang idea. Ulitin ko lang, hindi ho diktador ang ating pastor. So, salamat po sa lahat sa inyo na nagpatuloy, na nagtitiwala sa liderato ng lokal na iglesia ng CCSGM. I hope and pray wala naman sana sa ating pununan ng malis. Pero kung merong mang kalagitnaan, sa ating kalagitnaan na may mali siya na tayo sa liderato ng church, ang tanong ko lang, kapatid, bakit narito ka pa? Di ba? Bakit narito ka pa kung may mali siya ka na sa liderato nitong local church na ito? Again, you are not grumbling against us, but against the Lord. Totoo lang ho, God chose us. No, siya po ang Diyos na naglagay sa amin dito to be the under-shepherds of this church. Hindi po para paglingkuran nyo kami, hindi po dahil mas magaling kami sa inyo, hindi dahil mas maalam kami sa Bible kaysa sa inyo, hindi po ganun yun. God placed us here to serve you and not to be served. So kung meron po sa inyong kalagitnaan, kailangan ng prayer, lapitan nyo po kami. Kung meron po kayong mga family gatherings and hindi pa po kayo marunong mag-share ng gospel pero gusto nyong sharean ng inyong family ng gospel,
Gamitin niyo po kami. Hindi po kami perpekto, but we love you guys and we care for you just as the Lord loves us and care for us. And we want to serve you well. So please lang mga kapatid, huwag niyo po sana kaming tignan na superstar. Dahil hindi po kami superstar at hindi po kami narito para maging superstar. Ang superstar sa ating kalagitnaan, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus, the head of the church. So next naman po tayo. Pangalawang relationship na ating pag-aaralan ay ang relationship ni Moses at ng Diyos. So sa mga passages na binasa natin, matututunan natin dito na si Moses talaga ay sumusunod sa Diyos. Na kung anong ipagawa sa kanya ng Diyos, ginagawa niya. Kung anong pinasasabi sa kanya ng Diyos, sinasabi niya talaga. Na question, bakit kaya ganito ka masunurin si Moses sa Diyos bukod sa pagiging Diyos ng Diyos? Ito po yung sagot. Dahil minsang nasaksihan ni Moses ang kabanalan at ang galit ng Diyos sa pagbaliwala niya sa utos nito. Anong chapter to? Anong story to? Balikan natin muli. Chapter 4, verses 24 to 25 ng Exodus. At a lodging place on the way, the Lord met Moses and was about to kill him. Bakit kaya? Verse 25, but Zipporah, yung asawa ni Moses, took a flint knife to cut off her son's foreskin. Ito po ay yung sa ari ng lalaki na hindi patuli. And touched Moses' feet with it. Surely you are a bridegroom of blood to me, she said. So para maintindihan natin, ganito po yan. The reason why the Lord is about to kill Moses, dahil si Moses bilang isang Israelita, bilang isang purong Levite, he knows the command, the covenant of the Lord sa kanilang forefathers, si Abraham, Isaac, and si Jacob, na kailangan nilang tuliin yung kanilang mga anak na lalaki. Pero makikita natin dito na hindi pa natutuli ni Moses. And that's the reason why the Lord is about to kill Moses. And most Bible scholars believe, dahil nagkaroon na ng encounter si Moses sa Diyos, meron na silang conversation talaga, na may probability na nire-remind ng Diyos si Moses na gawin to. O, tuliin mo na yung anak mo, tuliin mo na yung anak mo, tuliin mo na yung anak mo. Pero nineneglect niya. That's why the Lord is about to kill him. And the Lord used that as an eye-opener no, para si Moses ay maging faithful herald niya. So ano pong itinuturo sa atin ito? So pinapakita sa atin ito that we under shepherds, especially the pastor, ay mananagot mismo sa Diyos. James 3 verse 1, not many of you should become teachers, my fellow believers, because you know that we who teach will be judged more strictly. Bakit kami i-judge more strictly? Una, because God will judge us, kaming mga preachers, especially our pastor. Pangalawa, our listeners, kayo, will judge us based on our action o based sa mga salitang sasabihin namin habang kami nagtuturo. So naalala ko lang yung second to the last preaching ko. Ewan ko kung naalala niyo yun, nandun kayo sa Care Leaders Group, humingi ako ng sorry. Nabasa niyo ba yung chat ko na yun sa mga nandun sa Care Leaders na group chat? Kasi nasabi ko na stop living in sin and imbis na start following Jesus, sinabi ko, stop following Jesus. Hindi ko alam kung ilan sa inyo yung nakarinig nun. No, kung meron man nakarinig sa inyo, baka mamaya na-judge niyo na ako, 'di ba? Kaya we will be judged more strictly, no, sa mga lalabas sa aming bibig. So muli po, kung wala po kayo doon sa sectoral group chat at nandun kayo nung sinabi ko yun, humingi po ako ng paumahin sa inyo. Hindi po yun ang intention kong sabihin. Ang intention ko po ay sabihin na we should stop living in sin and start following Jesus. Lagi po nating sinasabi na practice what you preach. Gamit na yan. Ikaw nagturo nun, bakit hindi mo pinapractice? Minsan may panghusga pang ganun eh. Pero to, real talk lang guys. Gusto ko lang maging tapat sa inyo. Ito ang katotohanan.
Sana makita ninyo na kaming mga tumatayo sa unahan ay tao lang din. There are times pa nga na feeling namin kami pa yata yung dapat makinig dun sa sermon na ituturo namin kasi bagsak din kami sa aspetong yun. 2 years ago, o 2 years ago nga yata yun, may inassign sa akin ng daddy ko na preaching about gentleness. Sabi ko, Dad, ikaw na lang kaya magturo nito. Bagsak pa ako dito sa aspetong to eh. Alam mo na, yung lumaki ka sa laking kalye, yung parang barubal ka, ganyan. Yung kinalakihan mo, sabi ko sa daddy ko, Dad, bagsak ako dito eh. Pero sinabi lang sa akin ng daddy ko na hindi ko makakalimutan, sapat ang grace ni Lord sa'yo, Jim. Sapat ang grace ni Lord. So eto po ako sa inyong harapan, no? Medyo may gentleness na ng kaunti, pero I'm trying my best. I'm striving. Hindi po ako nasa harapan nyo dahil perfecto ako. Nung iba sa inyo, siguro mabait pa sa akin. Kagaya ni ER, hindi yata nagkakasala to. De, joke lang. Pero gusto ko pong makita ninyo na tao lang din kami. May mga times din na napaghihinaan kami ng loob. Yung tipong nakaschedule kami magturo o na Sunday, pero parang gulpi kami in life's battle. Pero we need to carry on our duty, una for the Lord and para sa inyo, to feed you sound doctrine. Gusto ko lang din po maintindihan ninyo na may mga struggle din po kami. That we are also your fellow strugglers. Kaya ang request ko po sa bawat isa na narito, patuloy niyo po kami isama sa panalangin. Hindi lang pong ating pastor, kundi ang liderato ng iglesia at lalo yung mga tumatayo sa unahan para magturo. That we may serve God and His church faithfully by preaching His word. Pangatlo at panghuling relationship. The Lord and the Israelites. So simula Exodus chapter 1 hanggang dito sa chapter 16, makikita natin that God's words are trustworthy. For He is not only a promise keeper, but the Lord our God is also a promise doer. Napag-aralan din po natin yan at nakita natin that the Lord, the God that we worship, is faithful. Tignan niyo po kung gaano siya katapat sa mga Israelita. Itong mga Israelitang matitigas ang ulo. Una, He fulfilled His promise to lead the Israelites out of Egypt and to bring them in the promised land. Pangalawa, He fought for them and punished the Egyptians and Pharaoh who treated them badly. Pangatlo, He keeps them safe during the Passover. Pang-apat, He guided them through a pillar of cloud and fire. Panglima, He parted the Red Sea and made them walk in a dry land. Pang-anim, He made the undrinkable water be drinkable. Pang-pito, He gave them quails to eat for meat. Pang-walo, He gave them manna, the bread from heaven. Pang-siyam, mapagpatawad ang Diyos. Pang-sampu, maintindihin. Nakita niyo yun? Yet, these Israelites, itong mga taon to, they are stiff-necked people. So, anong ibig sabihin ko sa stiff-necked people? Una, they are ungrateful. Nakita natin yan. Konting hirap, reklamo agad kay Moses, sisi agad kay Moses. Pangalawa, mabilis silang makalimot sa kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Di ba? Kagagawa lang nila ng kanta nung chapter 15, tapos, ilang araw lang, nagre-reklamo na sila na sana hindi mo na kami dinala rito, sana nandun na lang kami sa Egypt. Sa Egypt, kumakain kami ng kahit anong gusto namin. Nakita niyo yon? Konting hirap, reklamo. Mabilis tumalikod. And unfaithful. Nakakainis sila, di ba? Tama, nakakainis. Pero alam nyo, we can relate to them. Dahil ganoon din tayo minsan eh. Para din tayo mga Israelita. May mga times pag humarap na tayo sa mga giants ng life na to, sa mga trials ng life na to, may mga times na instead of praying, instead of asking prayer,
Naghahanap tayo kung sinong masisisi. Minsan sinisisi natin ang Diyos. Minsan sarili natin. Minsan asawa natin o di kaya magulang natin. May mga times din tayo in our life na minsan pinipili pa nating magkasala talaga intentionally rather than to obey the word of God. Sometimes we forget the value and the true message of the cross. Na lahat po tayo ay mga makasalanan. At ang Diyos po ay banal. But because of God's love, He chose us. He chose to forgive us at hindi lang po patawarin tayo. He chose us before the very foundation of this world to be His sons and His daughters. So dapat nagpapasalamat po tayo sa Diyos sa finished work ni Christ sa cross and in His resurrection. Sapagkat because of this, our Lord and Savior Jesus Christ right now is seated at the right hand of the Father, acting as our great high priest. At hindi lang po siya basta Diyos na nakaupo doon. Iniintay tayo magkamali. Nagkamali ito, parusahan to. Ito, nagkasala, ganyan. Ito, nanood ng ball, bulagin to. Ito, nangupet, putulin niyang kamay na yan. Hindi ho ganun ang Diyos. He is our great high priest na nakakaintindi, nakakaunawa ng mga kahinaan natin. Hebrews 4:14-15. It says, "Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weakness." Praise God! Naunawaan tayo ng Diyos. But we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet He did not sin. Verse 16, "Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need." So balansin ko lang mga kapatid. Hindi po porket naintindihan ng Diyos ang ating mga kahinaan, gagamitin natin tong susi para patuloy tayong magkasala. No? Dapat po ang response natin, the mere fact na naiintindihan ng Diyos ang ating mga kasalanan, ng ating mga pagkukulang, dapat maging grateful tayo. Alam ko po na may mga pagbagsak pa rin talaga sa kasalanan. But the desire must be there. The desire to really obey God. And thank God, the Lord, the God that we worship, our God, our Lord and Savior, Jesus Christ, loves us and cares for us. He is our faithful, great high priest. So dito po ako magtatapos. Dalawang life lesson na gusto kong i-share sa ating kalagitnaan. Una, God cares for our relationship. Nakita po natin kung paano pinrovide ng Diyos yung mga pangangailangan ng kanyang mga tao, ng mga taong pinili niya na mayroong relationship sa kanya. So if God cares for those relationships, therefore, God also cares for our personal relationships. May mga ilang bagay lang tayong kailangang maintindihan. Una, we just need to understand that we are fellow struggles. May kanya-kanya tayong battles in life, may mga kanya-kanya tayong kasalanan na kinahaharap na gusto nating mapagtagumpayan. So please, pakikalbet yung nasa tabi ninyo, pakikalbet yung nasa likuran nyo, pati nasa unahan ninyo. Whether close kayo niyan o hindi, at pakisabi, "You are my fellow struggler." Sige po, pakisabi. Whether close kayo niyan o hindi, pakikalbet. No, pangalawang kailangan nating maintindihan. Kailangan nating maintindihan na hindi lang tayo magka-churchmate. No? Tayo po ay magkapatid sa pananampalataya. At yung mukha ng katabi nyo, yung mukha ng nasa likuran at unahan ninyo, panghabang buhay nyo nang makikita yan sa langit. No? So kung may galit ka dyan, patawarin mo na yan. So pakisabi sa mga katabi ninyo, "Kapatid kita sa pananampalataya." O, pati yung mga nasa likuran ninyo, kahit di nyo kilala, pakisabi,
kapatid kita sa pananampalataya. And lastly, kailangan din nating maintindihan, no? That we must love one another as a disciples of Christ. Malinaw po sinabi ng ating Panginoon. John 13:34-35. A new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. So yung mga kinalibit ninyo, pakisabi sa kanila, I love you with the love of the Lord. No? Kasi pagdating sa langit, habang buhay nyo nang makikita yan, kapatid. So, if God cares for our personal relationships, bilang magkakapatid sa pananampalataya, God also cares for our relationships sa mga hindi mananampalataya. That is why the scripture is commanding us to share the gospel. Kapatid, kamusta? Ang pagbabahagi mo kay Jesus. Na-share mo na ba si Jesus? Yung kanyang mabuting balita sa inyong mga magulang na hindi pa believer. Nasabi nyo na ba sa kanila, no, na si Jesus lang ang tanging daan patungo sa kaligtasan? Kamusta yung mga classmates ninyo? Yung mga office mates, kapitbahay, kamag-anak, kabarangay, kahit kaaway, no? Yung mga beshes ninyo, mga best friends. Naibahagi nyo na ba si Christ sa kanila? Sabihin ko lang sa inyo, if hindi pa, remember that every people in this world are living souls. So therefore, merong place kung saan mag-spend for eternity ang mga soul nila. Sa mga taong may relationship kay Jesus, kalangitan. Hindi dahil sa worthy tayo, it's because of Christ. Pero sa mga taong walang relasyon kay Jesus, sinasabi na natin, sabihin na nila na meron silang relasyon kay Jesus, pero nag-e-enjoy at patuloy sa pumumuhay ng kasalanan. They will spend their eternity to hell and to the lake of fire. Kung hindi kahabagan ng Diyos, tayong mga meron pa ring mga kasalanan na itigil yung paggawa nito. Ulitin ko lang, madalas ko itong nababanggit. Iba yung nagkakasalang isang tao sa namumuhay sa kasalanan ang isang tao. No, malinaw ho yun. And mga kapatid, a gentle reminder lang po. Ang pag-share po ng gospel ay hindi lang ho trabaho ni pastor. Hindi lang ho trabaho ng mga pastoral staff, ng mga church leaders. Ito po ay trabaho nating lahat. Tayong lahat na mayroong relationship kay Jesus. Huwag po natin ikaya ang gospel, hindi po ito kinahihiya. Sapagkat ang Diyos Ama, no, pinili tayong mahalin, tayong mga hindi kamahal-mahal, para maging Kanya, imbis sa parusahan tayo. And His love was displayed there at the cross when He crushed His one and only Son just for the sake of the restoration of the relationship of God and men. Pangalawa at panghuling life lesson natin. God cares for our material and spiritual needs. Malinaw kung paano nag-care ang Diyos sa mga Israelita. Yung undrinkable water, no, gumamit ang Diyos ng piece of wood para maging drinkable sa mga thirsty na Israelita. Yung panireklamo na yung mga Israelita, dahil gutom na sila, nag-provide ang Lord ng meat sa mga quail, mga pugo, at bread from heaven. Malinaw po na sinasabi sa atin ni Jesus dito sa passage na ito, Matthew 6:25-26. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? May mga needs ka ba ngayon sa buhay mo, kapatid? God is faithful.
God cares for us. Ipoprovide po ito ng Diyos. Isipin na lang natin, hindi nga pinagkait ng Diyos Ama yung kakaisa-isa niyang anak for the sake of our salvation eh. Yung mga pangangailangan pa kaya natin? So sabihin ko lang ito pong isang reminder para sa ating lahat, sa ating pagtatapos. Just like how God used the piece of wood to make the undrinkable water be drinkable for the thirsty Israelites, the Father, God the Father, placed His Son, Jesus, the living water, on a wood, a cross as a ransom for our pardon, so that everyone who will believe on Him will be forgiven by God and shall never be thirsty. And just like how the Lord gave manna or the bread from heaven to the Israelites for them to be alive because they are hungry, Jesus, the bread of life, came to be the atoning sacrifice, to be the Passover lamb, and made us alive in Him. Tiwala ka lang sa Diyos, kapatid. God cares. Trust Him. Trust His timing, for He is good. He cares for us. And He loves us. Tayo po'y manalangin. Father God, maraming salamat. For you love us and you care for us. Bagamat hindi namin deserve to, but amazingly, out of grace, out of your love, binigay niyo po sa amin to. Lalo na, Panginoong Diyos, ang kaisa-isa mong anak para maayos ang nasirang relasyon ng tao at ng Diyos dahil sa kasalanan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga natutunan po namin today. And I pray, God, na kayo po ang kumilos sa puso ng bawat isa. And we know na lagi po kayong kumikilos. Salamat for reminding us today that you cares for us. You cared for us. Salamat, Lord, for reminding us today how valuable we are to you. And thank you for reminding us, Lord, to be grateful and not to be stiff-necked sa mga kabutihan na ginawa po ninyo sa amin. Help us, O Lord, to treasure our relationships bilang magkakapatid sa pananampalataya. Help us, O Lord, na maging grateful sa aming pastor na ginagamit mo for more than 30 years na para pastoran kami. Salamat po, Lord, sa walang hanggang awa, habag, at biyaya na patuloy niyo pang pinararanas po sa amin. Father, we believe na you alone will cause the growth. Sa mga kapatid ko po na narito, Holy Spirit, I pray, move in the midst of each and everyone na narito. And may the remaining time of this Sabbath day, may we bring glory to your name alone, Jesus. And salamat din po pala, Panginoon, sa mga kananayan na narito. Salamat dahil nandyan sila to be the support na aming mga husband. Patuloy niyo po silang pagpalain. Patuloy na rin pong pagpalain ng mga marriages po nila. Be glorified, God, in this time. In Jesus' name. Amen.